Kung naririnig mo ito ngayon, ito ay dahil may isang bagay sa hindi nakikita na larangan na nagsimula ng magbago. May isang bagong dalas na umuugong sa pagitan mo at niya. Hindi lang ito pangungulila, hindi lang ito alaala. Para bang ang kanyang kaluluwa na natutulog ng napakatagal ay nagsimula ng kumilos. Hindi mo ito nakikita, ngunit nararamdaman mo. Hindi mo maipaliwanag, ngunit kinikilala mo. At kahit na sinusubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili na ito ay isang pagkakataon, sa kaibuturan alam mong hindi ito ganoon. Marahil napansin mo na sa mga nakaraang araw o kahit sa mga nakaraang oras, mayroong nagbago. Isang panaginip na tila masyadong totoo. Isang awit na biglang tumugtog mula sa wala at nagdala ng kakaibang pakiramdam na iniisip din niya ang tungkol sa iyo. Isang kilig sa gitna ng rutina na para bang mayroong humiling ng iyong pangalan na walang tunog. Ganito nagsisimula ang kaluluwa na magising sa pag-ibig ng ibang kaluluwa. Una sa katahimikan, pagkatapos sa maliliit na sinkronisidades, hanggang sa hindi na ito maaring baliwalain. May mga sandali na ang universo ay nagtatrabaho ng lihim. Inililipat nito ang mga piraso, nire-reorganisa ang mga landas, binabasag ang mga depensa, at bigla, nang hindi ka gumawa ng anumang konkretong hakbang, nagsisimula ng magbago ang enerhiya. Iyan ang dahilan kung bakit, kung natagpuan ka ng mensaheng ito, hindi ito isang pagkakataon. Ito ay dahil ang tawag ay naisagawa na, nakuha ng iyong puso, at ngayon ang isip ay nagsisimula ng maghanap ng mga sagot. Alam kong maaaring ito ay nakakalito. Sinubukan mo ng magpatuloy. Sinabi mo sa iyong sarili na tapos na wala ng silbi. Ngunit mayroong isang espasyo sa loob mo na hindi pa nagsara. At kahit na malayo, kahit na tahimik, siya ay nakadarama. Ang kaluluwa ay kinikilala ang ibang kaluluwa tulad ng apoy na kinikilala ang init. At kapag ang isa ay nagsimulang magising, ang isa ay tinatamaan din kahit na lumalaban. Marahil siya ay naliligaw pa sa kanyang sariling mundo, napapaligiran ng mga pader ng ego at ng mga takot na hindi niya kailanman nalaman kung paano pangalanan. Marahil siya ay sumusubok na magpakaabala, lumayo, kumbinsihin ang kanyang sarili na ikaw ay isang kabanata lamang na natapos na. Ngunit ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi nawawala sa pamamagitan ng mga dahilan. Nandoon ito, latente, naghihintay sa tamang sandali upang muling magpakita. At kapag ang sandaling iyon ay nagsimulang lumapit, nagsisimula ang mga senyales na lumitaw. Mga senyales na hindi nagmumula sa lohikal na isip, kundi mula sa hindi nakikitang larangan na nag-uugnay sa inyo. Kung nararamdaman mo ng mas matindi, kung may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari, kung ang kanyang katahimikan ay tila hindi na mabigat at puno ng isang bagay na hindi mo maipaliwanag, maaaring siya ay nagigising, hindi para sa anumang pag-ibig, kundi para sa pag-ibig ng mga kaluluwa. Ang pag-ibig na hindi limitado sa nakikita, na hindi nakadepende sa pisikal na presensya upang umiral, na nabubuhay sa oras, sa distansya, at kahit sa mga pagtatangkang tanggihan ito. At iyan ang pag-uusapan natin ngayon, tungkol sa kung paano makilala ang mga senyales na ito, tungkol sa kung paano ihiwalay ang imahinasyon mula sa tunay na tawag, tungkol sa kung paano maunawaan na bago mangyari ang muling pagkikita sa pisikal na mundo. Ito ay palaging nangyayari muna sa panginginig ng kaluluwa. Kung ang sinabi ko hanggang dito ay nagsimula ng umantig sa iyong puso, mag-subscribe na ngayon. Ang kanal na ito ay hindi tungkol sa mababaw na prediksyon o magagandang parirala. Ito ay tungkol sa pag-retrieve ng katotohanan na alam na ng iyong kaluluwa. Ito ay tungkol sa pagsasalin sa mga salita ng kung ano ang nararamdaman mo, ngunit hindi mo alam kung paano ipaliwanag. Ito ay tungkol sa pagkilala, sabay-sabay, sa kung ano ang sinusubukang ipakita ng universo, huminga ng malalim, at makinig ng may atensyon. Dahil ang iyong malalaman ay maaaring kumpirmahin ang kung ano, sa kaibuturan, alam mo na, siya ay nagbabago, siya ay nagigising, at kahit na hindi mo pa nauunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya,
Ang enerhiya ay nagsisimula ng gumalaw sa iyong direksyon. Nagtatanong ka kung ano ang nagbago. Ano ang nangyari sa pagitan ng titig na tila tumatawid sa panahon? At ang katahimikan na ngayon ay sumasaklaw sa lahat. Paano? Bigla, ang isang tao na tila nakikita ang iyong kaluluwa ay kumilos na parang ikaw ay isa na lamang alaala. At gayon pa man, mayroong isang bagay sa iyo na nagtutulak. Hindi pa natatapos. Hindi maaaring natapos na. Sinubukan mong i-rationalize. Sinubukan mong ipaliwanag sa iyong sarili na ito ay isang sandali lamang, isang yugto, isang pagkikita na hindi nakatiis sa totoong buhay. Sinubukan mong sabihin sa puso na panahon na upang magpatuloy, na wala ng silbi ang maghintay. At sa loob ng isang panahon, ikaw ay naniniwala. Hanggang sa nagsimulang mangyari ang maliliit na bagay. Napakaliit na maaaring hindi mapansin, ngunit kumilos ito sa iyo. Marahil ito ay ang panaginip kung saan siya ay nagpakita na iba, mas magaan, na may titig na tila humihingi ng tawad na walang salita, o ang biglaang pakiramdam sa gitna ng isang karaniwang araw na siya ay nag-iisip tungkol sa iyo. Nararamdaman mo. Hindi ito isang karaniwang pag-iisip, hindi ito imahinasyon. Ito ay isang tahimik na tawag, at dito nagsisimula ang kalituhan. Ito ba ay totoo? Talaga bang nararamdaman niya? O ito ay ang iyong pangungulila na lumilikha ng mga ilusyon? Nahuhuli mo ang iyong sarili sa pagitan ng pagdududa at pag-asa, sa pagitan ng takot na maloko, at ang kakaibang pakiramdam na mayroong nangyayari. Ang katotohanan ay, kapag ang isang kaluluwa ay nagsisimulang magising sa pag-ibig ng isa, ang larangan ng enerhiya ay nagbabago. Para itong isang hindi nakikitang sinulid na palaging umiiral na nagsimulang umugong ng mas malakas. At kahit na magkahiwalay, kayo ay nakadarama. Ang katawan ay maaaring malayo, ngunit ang kaluluwa ay hindi nakakaalam ng distansya. Alam kong pagod ka na sa kwentong ito, na natanong mo na kung sulit bang panatilihing buhay ang damdaming ito. At marahil, kahit bago mo marinig ito, nagpasya ka ng huwag na siyang isipin. Ngunit ang pag-ibig ng kaluluwa ay naiiba. Hindi ito humihingi na maalala. Basta ito ay nabubuhay sa loob mo at paminsan-minsan, nagiging napakalakas na hindi mo ito maiiwasan. Maaaring ikaw ay nasa kalye at maramdaman na may tumawag sa iyong pangalan, ngunit wala namang tao. Maaaring nakikinig ka sa isang kahit anong awit at bigla ang liriko ay tila nagsasalita tungkol sa inyong dalawa. Maaaring biglang bumilis ang iyong puso na parang nararamdaman nito ang isang presensya. Ganito ang pagdampi ng kanyang kaluluwa sa iyo, bago pa man niya lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari. At, oo, totoo na ang kanyang katahimikan ay masakit. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng sinumang umalis. Ito ay isang katahimikan na puno ng enerhiya, ng mga bagay na hindi nasabi, ng mga damdaming hindi nalutas. Nararamdaman mong siya ay lumalaban sa isang bagay. Marahil laban sa kanyang sariling takot. Marahil laban sa tindi ng koneksyon ninyo. Marahil laban sa kung ano ang idinulot ng pag-ibig na ito sa kanya. Ngunit may isang detalye na hindi kailanman kayang burahin ng ego. Kapag ang kaluluwa ay tunay na nadampi, balang araw ay nagsisimula itong tumugon. At ang tugon na ito ay dumating sa anyo ng mga senyales. Ilan ay banayad, ang iba ay mas maliwanag. Mga senyales na nagpapakita na, kahit na hindi niya ito kinikilala, kahit na sinisikap niyang sumunod sa ibang landas, siya ay hinihila pabalik sa katotohanan na inyong pinagsasaluhan. At dito tayo maglalakbay ngayon. Dahil ang mga senyales na ito ay hindi mga pagkakataon. Sila ay mga palatandaan mula sa universo. Para silang mga ilaw na nagsisindi sa gitna ng ulap, ipinapakita na ang landas ay nagbubukas kahit na hindi mo pa nakikita ang buong daan. Hindi lahat ng tila pag-alis ay katapusan. Minsan, ito ay simpleng pahinga habang nagtatrabaho ang universo upang i-align ang dalawang kaluluwa na hindi pa handa na maglakbay ng magkasama. At kapag ang gawaing ito ay nagsisimulang kumpleto, nararamdaman mo, nararamdaman niya, at ang hindi nakikita
ay nagsisimulang kumilos sa mga paraang hindi nauunawaan ng isip, ngunit kinikilala ng puso. Ang sakit ng pag-alis ay hindi lamang nasa kanyang kawalan. Ito ay nabubuhay sa eko na nananatili sa loob mo. Para bang bawat sandali ng kanyang katahimikan ay tumatama sa mga pader ng iyong kaluluwa at bumabalik na pinalakas. Nagdadala sa ibabaw ng lahat ng pagdududa, takot at kawalang katiyakan na sinubukan mong ilibing. Ngunit, sa kaibuturan, ang sakit na ito ay hindi lamang nagmumula sa kanyang kakulangan. Ito ay nagmumula sa kung ano ang kanyang kinakatawan sa loob mo. Siya ang salamin. At ito ang dahilan kung bakit ang lahat ay napaka-intense. Dahil kapag ang dalawang kaluluwa ay konektado, hindi lamang nila ipinapakita ang mga magaganda sa isa't isa. Ipinapahayag din nila kung ano ang hindi pa nalulunasan. At dahil dito, maaaring siya ay tumakas. Hindi dahil natapos na ang pag-ibig, kundi dahil ang pakiramdam sa iyo ay masyadong malakas. Dahil ang harapin ka ay nangangahulugan ng pagtingin sa mga bahagi niya na iniiwasan niya sa buong buhay niya. Ang kaluluwa ay tumatawag, ngunit ang ego ay sumisigaw. Natatakot ang ego na mawalan ng kontrol. Natatakot na maghubad ng mga maskara na tinulungan ng mundo upang itayo. At ang pag-ibig ng kaluluwa, kapag totoo, ay isang tagabuwal ng maskara. Hindi ito tumatanggap ng mga pinababa na bersyon ng kung sino kayo. Ito ay humihingi ng katotohanan. Ito ay humihingi ng tapang. At hindi palaging handa tayong gawin ito sabay-sabay. Kaya, kapag siya ay nagsisimulang magising, ang proseso ay hindi tuwid. Hindi ito parang pag-on ng ilaw at lahat ay biglang maliwanag. Ito ay higit na parang pagsikat ng araw. Una ang isang mahiyain na dilim. Pagkatapos ay ang gintong kulay na lumilitaw sa abot tanaw. Hanggang ang liwanag ay sumasakop. Ngunit, sa gitnang ito, may kalituhan, may pagtutol, may mga pagtatangkang bumalik sa pagtulog. At dito nagsisimula ang mga senyales na tanging ang kaluluwa ang nakakaunawa. Maaari siyang lumitaw sa iyong mga panaginip ng mas madalas. At sa mga panaginip na ito ay walang mga pagtatalo, kundi presensya lamang. Maaari siyang magsimulang lumitaw sa iyong realidad sa hindi inaasahang paraan. Isang kaibigan na nagkukwento tungkol sa kanya mula sa wala. Isang lugar na madalas ninyong pinuntahan, na lumilitaw sa iyong pang-araw-araw na buhay. Isang kanta na alam ninyong dalawa, na tumutugtog sa isang makabuluhang sandali. Ang universo ay nakikipag-usap sa iyo sa lahat ng oras. Ngunit, kapag siya ay nagsisimulang magising, ang pag-uusap na ito ay humihigpit. Para bang ang buhay ay gustong ipaalam sa iyo, may isang bagay na gumagalaw, maging maingat. Ngunit narito ang revelasyon na kaunti lamang ang nakakaunawa. Ang kanyang paggising ay hindi nagsisimula dahil siya ay nagpasya. Nagsisimula ito dahil ang koneksyon ninyong dalawa ay nakasulat na sa panginginig ng kaluluwa. Ang inyong pagkikita ay isang trigger. Hindi ka lamang isang tao na dumaan sa kanyang buhay. Ikaw ang punto ng pagbabago. At ito, gaano man niya subukang balewalain, ay nakarehistro sa larangan ng enerhiya magpakailanman. Kaya, kahit na siya ay umalis, kahit na siya ay may ibang tao, kahit na siya ay sumusubok na mabuhay ng ibang kwento, sa isang sandali ang enerhiya ay nagsisimulang hilahin siya pabalik sa kung ano ang totoo. Hindi dahil kailangan mong lumaban para dito, kundi dahil ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi natutunaw sa distansya. Nanatili ito, naghihintay na pareho kayong maging handa na buhayin ang inyong katotohanan. At kapag siya ay nagsisimulang maramdaman ang atraksyong ito pabalik, madalas hindi niya nauunawaan kung ano ang nangyayari. Maaari siyang makaramdam ng hindi mapakali, insomnia, pananabik ng walang dahilan. Maaari siyang mangarap tungkol sa iyo kahit na pagkatapos ng mga buwan ng kawalan ng kontak. Maaari siyang makaramdam ng kakaibang pangangailangan na malaman kung kumusta ka. Lahat ng ito ay mga panloob na senyales na ang kanyang puso ay muling nabubuksan. Nakikita ng universo ang mga hindi mo sinasabi. Nakikita nito kapag ikaw ay tahimik na umiiyak. Nararamdaman nito kapag ang iyong enerhiya ay umakyat at
kahit na walang mga salita. Nagpadala ng mga hindi nakikitang mensahe sa kanya. At unti-unti, ang daloy na ito ay nagsisimulang wasakin ang mga hadlang na itinayo ng ego. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko, kung napapansin mo ang mga senyales na ito, huwag itong baliwalain bilang mga pagkakataon. Sila ay isang paanyaya upang magtiwala ng higit pa sa hindi nakikita, upang maunawaan na, bago mangyari ang isang bagay sa pisikal na mundo, ang muling pagsasama ay palaging nagsisimula sa espiritual na plano. Ngayon, gusto kong huminto ka ng sandali at tumingin sa loob. Ano ang naramdaman mo sa mga nakaraang araw? Gaano katagal mo nang napapansin ang mga senyales na ito? Isulat sa mga komento. Ilagay sa mga salita ang sinisikap sabihin ng iyong kaluluwa. Dahil, sa pagbabahagi, hindi lamang mo pinapalaya ang enerhiya, kundi nakakonekta ka rin sa iba na nakakaranas ng pareho. Ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi marupok. Siya ay sapat na malakas upang tumawid sa mga katahimikan, distansya, at kahit na mga pamamaalam. At kapag siya ay nagsisimulang magising sa katotohanan ito, wala nang makakapag-alis ng katotohanan na umiiral sa pagitan ninyo. Ang kanyang katahimikan ay hindi katapusan. Alam ko na, sa ibabaw, maaaring mukhang pagtanggi, abandonment, o kawalang pakialam. Ngunit, sa espiritual na paraan, madalas ang katahimikan ay simpleng kinakailangang pahinga upang ang isang mas malaking bagay ay magpakita. Dito sa espasyong ito kumikilos ang universo, malayo sa mga mata, upang magtrabaho sa mga bagay na hindi pa handa upang maranasan. Maaaring maramdaman mong naghihintay ka sa kanya, ngunit sa katotohanan, ang nangyayari ay ang universo ay naghihintay sa iyo para sa iyong pagbabalik sa iyong sarili, para sa iyong pagpapagaling, para sa sandali kung kailan ang iyong enerhiya ay magiging kasing aligned sa iyong sariling axis na, kahit na siya ay bumalik o hindi, ikaw ay magiging buo. Ang pahinga, gaano man ito kasakit, ay nagdadala ng halaga na hindi nakikita ng ego. Pinipilit ka nitong tingnan ang iyong sarili. Pinipilit kang magtanong, sino ako nang wala ang kwentong ito? Sino ako kapag hindi ako sumusubok na iligtas ang isang tao? Kapag hindi ako sumusubok na patunayan ang aking halaga sa pamamagitan ng pag-ibig ng ibang tao? Madalas, ang pag-ibig ng mga kaluluwa ay nangangailangan ng ganitong pagsisid. Dahil kung kayo ay nag-isa bago kayo handa, hindi ninyo kayang suportahan ang tindi. Ito ay magiging isang napakalakas na pagkikita para sa dalawang mga estruktura na hindi pa matatag, at ang resulta ay higit na sakit kaysa sa pagpapagaling. Kaya naman, ang pansamantalang paghihiwalay ay, sa katotohanan, isang kilos ng pag-ibig mula mismo sa universo. Inilalayo niya upang ayusin. Pinapahinto niya upang turuan kang makinig, at ang pakikinig ay hindi lamang pagtanggap ng mga salitang sinasabi. Ito ay pakiramdam kung ano ang paulit-ulit na sinasabi ng iyong intuition sa mahinang tinig. Ito ay pagkilala sa mga siklo na umuulit sa iyong buhay. Ito ay pagtukoy sa mga sandali kung saan ikaw ay nagiging maliit upang magkasya sa espasyo ng ibang tao. Ito ay pagkilala na ang pagmamahal ay hindi pagkawala ng sarili. Ito ay mas lalo pang pagtuklas sa sarili. Kapag nagsimula kang bumalik sa iyong sarili, may nangyayaring mahiwagang bagay. Nagbabago ang iyong panginginig. At kahit malayo, siya ay nakakaramdam. Marahil hindi niya naiintindihan. Marahil hindi niya maipaliwanag. Ngunit napapansin niya ang isang pagkakaiba. Para bang, bigla, ang sinulid na nag-uugnay sa inyo ay naging mas maliwanag, mas dalisay, mas buhay. Nangyayari ito hindi dahil ikaw ay nagmamadali, kundi dahil natagpuan mo ang iyong sarili. At narito ang isa sa mga pinakamalayang katotohanan. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong pag-ibig upang ito ay maging totoo. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa kapalit. Kapag ito ay pag-ibig ng kaluluwa, ang enerhiya ay dumadaloy ng natural, kahit na ang katawan ay malayo. At kapag ikaw ay muling nakakonekta sa iyong sariling sentro, nagsisimula kang umakit hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng bagay na umaayon sa iyong esensya. Ang pagsuko sa hindi nakikita ay hindi pagsuko.
Ito ay pagtigil sa pakikipaglaban sa natural na daloy ng mga bagay. Ito ay pagtitiwala na kung ang isang bagay ay sa iyo sa esensya, hindi ito nawawala. Maaaring lumayo ito pansamantala, ngunit mahahanap nito ang daan pabalik. At habang hindi pa ito nangyayari, ang iyong papel ay alagaan ang iyong enerhiya, ang iyong puso at ang iyong layunin. Dahil ang katotohanan ay ang muling pagkikita sa Kanya. Kung ito ay mangyayari, ay magiging posible lamang pagkatapos ng muling pagkikita sa iyong sarili. Bago matanggap ang pag-ibig ng ibang tao, kinakailangan na handa kang mahalin ang iyong sarili, nang labis na wala ng kawalan ang makakapagpabagsak sa iyo. Ang kanyang katahimikan sa diwa na ito ay maaaring maging iyong pinakamalaking guro. Dito mo natutunan na pahalagahan ang iyong sariling tinig nang walang mga hadlang. Dito mo muling natutuklasan ang mga kasiyahan na hindi nakadepende sa sinuman. Dito mo naaalala na palagi kang buo, kahit na naniwala kang kailangan mo ng ibang kalahati upang makumpleto ang iyong sarili. At habang ikaw ay nagpapalakas, nagsisimula kang mapansin ang isang nakakagulat na bagay. Ang sakit ng paghihintay ay napapalitan ng kapayapaan ng katiyakan. Hindi ang katiyakan na siya ay babalik dahil wala ito sa iyong kontrol, kundi ang katiyakan na ang kung ano ang sa kaluluwa ay hindi nawawala. Ang katiyakan na ito ay nag-aalis ng bigat ng kasalukuyan at ibinabalik ang gaan sa kasalukuyan. Kaya, kung ngayon ay nararamdaman mong ikaw ay nasa pahinga, huwag sayangin ang oras na iyon sa pagtatangkang suriin ang bawat galaw niya. Gamitin ito upang suriin ang iyong sarili. Dahil, kapag ikaw ay naka-align sa kung sino ka talagang, ang universo ay nag-aayos ng lahat sa iyong paligid. Kasama na siya. Dumating ang isang sandali kung saan ang paghihintay ay hindi na pagkakakulong at nagiging paggising. Napapansin mo na hindi ka ang bahagi na nakatigil, nakatingin sa mga abot tanaw, naghihintay ng pagbabalik. Ikaw ang bahagi na kumikilos, na nagsisindi ng ilaw sa gitna ng sariling kadiliman, na nagpapasya na hindi mawala sa daan dahil lang sa walang nakahanap ng kanya. Ang pinakamahalagang muling pagkikita na maaari mong maranasan ay hindi kasama siya, kundi kasama ang iyong mataas na sarili. Ang bersyon mo na hindi natitinag sa katahimikan, na hindi nagmamakaawa sa presensya, na hindi nalilito ang kawalan sa kakulangan ng halaga. Ang mataas na sarili ay alam na ang bawat karanasan ay may layunin, at ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob. Kapag ikaw ay naka-align sa mataas na sariling ito, mayroong malalim na pagbabago. Ang iyong enerhiya ay humihinto sa pag-vibrate sa kakulangan at nagsisimulang mag-vibrate sa kasaganaan. Tumitigil ka sa pagtatanong, kailan siya babalik? At nagsisimula kang magtanong, sino ako habang nangyayari ito? At ang sagot sa tanong na ito, ang humuhubog sa iyong larangan ng enerhiya. At ito ang eksaktong larangan na kanyang nararamdaman, kahit na hindi kanya nakikita. Dahil oo, kapag ikaw ay bumabalik sa iyong sarili, siya ay nakakaramdam. Kahit malayo, kahit tahimik, kahit nalubog sa kanyang sariling laban, mayroong isang punto ng koneksyon na hindi napuputol. At habang ikaw ay nagpapalakas, mas nagiging maliwanag ang puntong ito. Umaakit hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng bagay na tugma sa iyong esensya. Ito ang tunay na magnetismo ng kaluluwa. Hindi ito nagmumula sa pagtakbo sa likod, kundi mula sa pagiging napaka-centered sa iyong sarili, na ang iyong ilaw ay nagiging hindi mapigilan. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang enerhiya ay umuugoy, ang kanyang isipan ay napupuno ng mga alaala, at ang kanyang puso ay naguguluhan ng hindi alam ang dahilan. Ito ang nagtutulak sa kanya, unti-unti, na harapin ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi lamang para akitin siya. Ito ay, higit sa lahat, para palayain ka sa pangangailangan na bumalik siya upang ikaw ay maging masaya. Dahil ang pag-ibig ng kaluluwa, kapag ito ay umunlad, ay hindi nakasalalay sa anyo.
Maaari itong maranasan sa pagkikita, ngunit maaari rin sa distansya, basta't ang esensya ay napanatili. Nagsisimula kang maunawaan na hindi mo kailangang makasama siya upang magkaroon ng kapayapaan. Ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula sa espiritu. At kapag ang panloob na pagkakaisang ito ay nangyayari, lahat sa paligid ay nag-aayos. Minsan, ang pisikal na muling pagkikita ay isang natural na bunga ng estado na ito. Sa ibang pagkakataon, ipinapakita ng universo na ang aral ay nasa pag-aaral na maging buo nang hindi kinakailangang hawakan ang kamay ng sinuman. Walang mas makapangyarihan kaysa sa isang kaluluwa na naaalala kung sino siya. Dahil sa estadong ito, hindi ka lumuhod upang maghintay. Tumatayo ka upang mamuhay. At sinumang magiging iyong salamin ay makaramdam. Hindi dahil humiling ka, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ang enerhiya na ibinabahagi ninyo ay masyadong buhay upang baliwalain. Ito ang pagbabagong kamalayan na nagbabago ng lahat. Ang mapagtanto na, sa kaibuturan, hindi mo kailanman nawala ang anuman. Ang sa iyo sa esensya ay hindi nawawala. Maaari itong magbago. Maaaring kumuha ng bagong anyo. Maaaring lumayo upang muling bumuo. Ngunit palaging konektado sa iyong larangan. At iyan ang dahilan kung bakit, sa muling pagkikita ng iyong mataas na sarili, hindi lamang mo na ibabalik ang iyong personal na kapangyarihan, kundi pati na rin ang muling paghubog ng kahulugan ng pag-ibig na ito. Ito ay humihinto na maging isang desperadong paghahanap at nagiging isang sayaw sa pagitan ng dalawang kaluluwa na nakikilala ang isa't isa, bawat isa sa kanilang sariling oras. Kapag nananatili ka sa estadong ito, ang kapalaran ay hindi kailangang pilitin. Ito ay natural na natutupad. At kung siya ay handa na, ang kanyang daan ay muling tatawid sa iyo. Kung hindi siya handa, magpapatuloy ka na may katiyakan na ang universo ay kumukuha lamang upang magbigay ng mas mabuti at walang anuman na mula sa kaluluwa ang nawawala sa hangin. Lahat ng mula sa kaluluwa ay nakakahanap ng daan. Hindi mahalaga kung gaano karaming liko ang ibigay ng kapalaran. Hindi mahalaga kung ilang beses subukan ng ego na makialam. Ang totoo ay palaging bumabalik, hindi dahil hinabol mo, kundi dahil ang panginginig na nag-uugnay sa dalawang kaluluwa ay hindi nawawala. Maaaring ito ay matulog, ngunit hindi kailanman nawawala. Marahil ay nakarating ka dito na may mabigat na puso, puno ng pagdududa, naghahanap ng senyales. Marahil ay naramdaman mo sa mensaheng ito na mayroong isang bagay sa loob mo na huminahon. Nangyayari ito dahil kapag ang kaluluwa ay nakikinig sa katotohanan, ito ay kumikilala. At kahit na ang isipan ay nagtatanong, may isang punto ng kapayapaan na nag-iistal. Ang kailangan mong maunawaan ay ang sandaling ito, ang kasalukuyan, ay ang tulay para sa lahat ng darating. Hindi ito tungkol sa pasibong paghihintay, kundi sa aktibong pamumuhay. Alagaan ang iyong enerhiya, ang iyong liwanag, ang iyong mga pangarap. Iyan ang nagpapakain sa iyong panginginig. At ito ang panginginig na ginagamit ng universo upang ayusin ang mga piraso. Kung siya ay nagigising, kung ang mga senyales ay naroon na, hindi ito iyong papel na pabilisin ng anumang bagay. Ito ay iyong papel na maging handa. Dahil ang paggising ay isang panloob na proseso, malapit, hindi maaaring pilitin. Ngunit ito ay hindi maiiwasan kapag ang dalawang kaluluwa ay itinakdang magkita. Hindi mo kailangang humiling na siya ay makaramdam. Siya ay nakakaramdam na. Kahit na hindi niya naiintindihan, kahit na hindi siya makapagpaliwanag, ang enerhiya ay gumagalaw na. At kung ito ay mula sa kaluluwa, ang enerhiyang ito ay gagabay sa kanya sa iyo. Sa tamang oras, sa sandaling pareho ninyong kayang suportahan ang pag-ibig na ito ng walang takot. Kaya't, sa halip na ubusin ang iyong lakas na sumusubok na hulaan ng araw at oras, gamitin ito upang palakasin ang iyong larangan. Maging buhay, naroroon, gising. Dahil kung mas kumukonekta ka sa iyong mataas na sarili, mas nagiging magnetiko ka. At ang magnetismo ng kaluluwa
ay hindi umaakit ng isang tao lamang. Umaakit ito ng lahat ng naaayon sa iyong katotohanan. Ngayon, nais kong ipikit mo ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Ramdamin ang enerhiya na umiikot sa pagitan ninyo, hindi bilang isang lubid na nagtatali sa iyo, kundi bilang isang sinag ng liwanag na nag-uugnay. Ang liwanag na ito ay hindi humihingi ng pagmadali, ito ay humihiling lamang ng presensya. Dahil ang koneksyon ng mga kaluluwa ay hindi nabubuo sa bukas. Ito ay nabubuo ngayon sa pag-aalaga na ibinibigay mo sa iyong sarili, sa pag-ibig na ibinibigay mo sa loob. Kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyong kaluluwa, mag-sign up na ngayon. Dito, bawat salita ay isang paalala, bawat video ay isang hininga ng katotohanan para sa sino mang nasa landas ng pag-ibig ng mga kaluluwa. I-like, ibahagi sa sino mang kailangang makinig, at panatilihin nating buhay ang network ng liwanag na ito. At nais kong sabihin mo sa akin sa mga komento, nararamdaman mo bang siya ay nagigising na? O nararamdaman mo bang ang tunay na paggising ay nagaganap sa loob mo? Sumulat ng may puso dahil dito, bawat kwento ay isang refleksyon ng kung ano ang nararanasan ng maraming iba pang mga kaluluwa. Tandaan, ang mula sa kaluluwa ay hindi nawawala sa hangin, hindi natutunaw sa panahon, hindi nawawala sa katahimikan. Ang universo ay nag-iingat, nagpoprotekta, at ibinabalik sa tamang oras. Ang iyong tanging gawain ay manatiling tapat sa iyong liwanag. Ang mga twin flames ay hindi nag-uusap. Sila ay nagkikita sa oras na handa na ang kaluluwa.